Itong epekto ng pagtaas ng produkto ng presyo ng produktong petrolyo, no? So sa ng transportasyon. Nasa kabilang linya po natin ang ating kaibigan sa transportasyon. No, walang iba kundi si Ka Martin. Ito po si Ka Obet, institution po ito sa larangan ng transportasyon. Hindi po matatawaran ang experience o ang panahon na ginugol nito sa ating public transportation, no? Particularly sa jeepney, public utility jeepney. Ka Obet, magandang hapon. Bong Nebria po para sa biyaheng ICE. Magandang hapon, kaibigang Colonel Bong Nebria sa DWIC. Magandang hapon po sa mga nakikinig sa atin. Ka Obet, di ko na alam, di ko na mabilang kung ilang linggo na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel, more particularly. Pero ngayon, higit piso na naman ang itinaas. So, kamusta na ang paghihigpit natin ng sinturon? Alam mo, kaibigan Bong, pampitong taas na po ito. Sa taong 2026, dalawa pa lang, ay medyo 70 pesos na po ang itinaas. Kanya, kahapon po ay may balita ko lang sa ating mga nakikinig na napagsinalakin namin po ito ni Boy Vargas, ang presidente ng sa ating chairman ng LTFRB, Chairman Attorney Vidor Mendoza. At magkakaroon nga ako ng public consultation within the week sa mga bus, sa jeepneys upang kanilang alamin ang mga problema sa bumabalot o nagiging problema namin dito sa mga pagtaas ng petroleum product na talagang sabi mo na hihirapan na rin kami. Alam mo, Colonel, sabi ko, wala na kaming paghuhugutan, wala nang pagkukunan, kundi ang itaas lang ng bumatay sapagkat ito piso lamang na pinahiman pansamantala. Provision increase to. Kanya ito naman ay sinagot ng palasyo na hindi pa raw nakapanahon. Well, kung ito pinag-uutos ng Pangulo, kami naman masunod rin sa ating Pangulo. Pero ang tanong lang po, ano naman po ba ang aming dapat na baktuha para naman po guminhawa at maging maayos ang hanap buhay ng mga jeepney drivers natin. Ka Obet, talagang hirap na rin ang mga ating ang mga kababayan natin sa sektor ng transportasyon. Pero yun nga po na natutuwa ako na marinig sa inyo mismo na kung yan po ay pinag-utos ng ating Pangulo, tayo po ay susunod. However, kung ganyan, Ka Obet, ano palagay mo ang mga diskarte ng ating mga jeepney drivers para kahit paano makabawi sa pagtaas ng presyo ng krudo? Well, isa po sa naging agenda namin sa aking chairman ng LTFRB at Chairman Vigor Mendoza, yung pong yung fuel subsidy na nakabatas ng $80 per barrel bago namin ma-enjoy ito. Sabi ko nga, kaibigan Bong, siguro dapat amendahan ito ng mga magagaling natin mambabatas. Pagka-flood control, magagaling silang gumawa ng butas. Di sana naman gawa ng paraan itong matulungan kami dito na ibaba na itong wag nang bigyan ng presyo o parang benchmark ang presyo ng per barrel ng crude sa world market para makatugon po sa pangangailangan namin. Kasi po, mayroon kaming fuel subsidy sa mga traditional jeepneys, meron po kaming 10,000 per unit. So sa mga traditional naman natin, meron pong 6,500 to 7,000. Modern jeep, 10,000, I'm sorry. I have to correct my statement. So ganun po yun. Pero kaibigan mo, gusto ko lang samantalayin ng pagkakataon kasi ang ating mga jeepney drivers na operator, baka hindi lang po nila alam na ang sinasubsidize, yung pong itinaas. Kagaya niyan, 7 pesos po. Yun po yung sinasubsidy ng gobyerno. Kung ang isang modern kit ay mabibigyan ng 10,000 per unit, yung pong 7 pesos na yan, multiply po natin ng 30 liters a day, 210 pesos po yan. Yung po ibabawas namin dahan-dahan doon sa 10,000 na kukuhanin ng subsidy. Kanya, in my honest computation, tatagal po ng almost 1 month and a half or 2 kung maayos ang pagmamaneho. At by the time na yan, palagay ko medyo magsusubside na ang presyo. At kung hindi man, nakatulong sa amin. At siguro, isa pang aming pinakiusap, kaibigan Bong, yung eradication of colorum operation
sa lahat po ng ruta. Kasi nakakabawas po yan sa income at malaki ang nawawala sa mga lehitimong may prangkisa ng business. Tama yan, ano? Actually, more particular sa MMDA, no? Talagang yan din po yung mandato ng chairman ng MMDA na magpursige na alisin yung mga hindi otorisadong bumiyahe sa kalsada, yung mga kolorong operations. Kasi yan pa yung humahati, yan pa yung kumikitil sa konti kita na lang ng ating mga legal operators, no? Wala pa tayo pinag-uusapan, nakaligtas ng mga pasahero diyan. Pero no, in itself kakumpetensya nyo pa sila sa kakapiranggot na nga lang na kinikita nyo sa pagbabiyahe, no, ka-Obet. Kakampi nyo naman, I've talked to ASEC Marcos Lacanilao ng LTO, pati sa LTFRB at ang MMDA, tatlo po kami nagsasama-sama para sugpuin yung mga kolorong operations na yan. Hindi lang po yung jeepney, pati po yung mga habal-habal na yan na namamayagpag na dito sa Manila, patuloy po ang aming operasyon sa amin. Yung mga electric tricycle, dapat dapat maalis yan kasi kaibigan mo, walang insurance yan. Kung magkaroon ng problema, paano mababayaran yung mga tao na yan? At dapat siguro, sorry for my term, nasasalaula na ang ating kalsada dito sa paglipana ng mga e-trikes na yan ay hindi naman sila autorisadong dumaan sa National Highway. No. Obet, ito sabi mo nga, papag-usapan nyo ngayong linggo with LTFRB Chair Vigor Mendoza II. Ang tanong ko lang, what will be on the table? What are the options that we have right now? Well, yun nga po ang option namin, yung fuel subsidy, na kumare ay matulungan kami ng ating kalihim ng transportasyon, Secretary Giovanni Lopez, na maikuha sa Kongreso na ma-amendahan to at makatulong sa amin to. At yun nga po, yung aking pangalawa, yung pong mga operasyon ng Coloro. Kasi kung magkakaganon po, fuel subsidy plus operation, okay lang mo hindi kayo magtaas ng pamasahe. Importante ay makatulong po sa amin ng subsidy at ang mawala po ang mga colorum operations sa bawat ruta ng aming sasagutan. Pero Obet, kung subsidy ang pinag-uusapan, aamiyandahan natin ang take time. Ano palagay nyo, aside from the colorum operations, ang sinasabi nyo, na actually, ginagawa na ng tatlong ahensya ngayon, to include MMDA, ang tanong, ano pa ang inaasahan nyo na maaaring immediate na makakatulong sa public transportation sa pagpupulong nyo ngayong linggo? Well, siguro maglalabasan ng mga resulta niyan yun sa meeting at baka meron mga ibang mga magiging panukala, ibang leader natin na maaaring bakitin po sa aming hanay. But ang number one po sa akin talaga, tama po binabanggit nyo, kung i-amend pa ang batas, matagal yan. At yun naman meron naman mga gasoline station na nagpapatubad ng 1 peso lane na discount sa mga driver, malaking tulong din po yun. Pero i-isip nga po, yung tanong nyo, medyo ako'y nahihirapan, pero paano alaho kami pagkukunan ng iba pang bagay na po pwedeng makatulong sa amin sa panahon tumataas ang presyo ng petroleum product. Alam mo Obet, nung isang linggo, nag-date kami ng misis ko, sumakay ako ng jeepney, no? Sumakay ako ng jeepney, 4 kilometers away lang naman. So, first, yung basic lang binayaran ko, 15 pesos na, no? The last time na nag-jeep siguro ako, mga 12 pesos pa lang. Is a fair hike on the table sa pag-uusap nyo? Po yung sabi niya, Karen Wong? Yung ang pagtaas ba ng pamasahe kasama sa usapin nyo ngayong linggo? Tama po yan. Kasama po. Okay. Opo. Sa bagay, may matrix naman silang sinusunod dyan. Ang ano na lang, kung sapat yun o hindi. Pero
Ka-Obet, alam naman natin na kayo po ay isang institusyon, no, sa pagsusulong ng kapakanan ng ating mga operators sa larangan ng transportasyon. And Opo. ang sa akin na lang po, ang hiling ko, magkaroon kayo ng solusyon sa pag-uusap nyo ngayong linggo with LTFRB Chair Bigor Mendoza. Alam naman po natin, mahirap din po magtaas ng pamasahe kasi marami sa ating mga kababayan ang maapektuhan yan. Meron nga ako nakapanayam minsan nang sabi niya, alam mo, Colonel Bong, pag nagtaas tayo ng pamasahe, may mga pagtaas na susunod sa mga, hindi lang sa pamasahe, pati sa mga presyo ng mga Paunahing bilihin. bilhin. Dahil Opo, magkaroon ng effect. Opo, sabi niya, alam mo, Sir Bong, sa karinderya kami kumakain. Paano kung magtataas kami ng pamasahe, tataas din ang presyo ng karne, gulay, manok, and then pagkakain kami sa karinderya, kami rin ang maapektuhan ng mga pagtaas na yan. So, Tama po. kailangan po talaga natin balansin itong usapin na ito. Pero ang sa akin na lang, Ka-Obet, nandiyan ka naman. Alam ko naman yung experience mo when it comes to this kind of issues, hindi na bago sa inyo to. Alam ko, hindi na bago sa inyo to. Opo, Marami opo. ng pagtaas ng presyo ng diesel ang naranasan nyo sa experience nyo bilang driver operator. So, I can only wish you all the best para sa usapin na ito, Ka-Obet, at sana po pagkatapos ng pag-uusap nyo, mabalitaan nyo po drama namin kung ano po ang napagkasunduan at ano po ang mangyayari sa ating sektor ng transportasyon. Nakakaasa po kayo, Colonel Bong. At yung tanong nyo kasi talaga medyo may kabigatan. Pero sa mga ganitong pagkakataon nga, ang ginagawa ho namin, alternative sa mga maising ruta namin at sa ibang ruta, para hindi na masyadong dumas ng gusto. Kung halimbawa, gaya ng Canloon namin at sa Del Monte, 3 po ang bumibiyahe, 15 na lang ang pinabibiyahe namin, maghahati na lang para maganda ang driver, paano hindi yung 15 para kumita ng maganda at may pahinga rin naman po. Sapagkat, eka nga po, talagang huling dugtungan na ng sintron ang aming ginagawang ito upang yung servisyo pa rin na kaibigan mo sa mga paseros, hindi natin pwedeng iwanan yan sapagkat yan po ang ating bumubuhay sa aming pamilya. Kanya yung mga pamamaraan na ginagawa namin para makatipid kami at nang kumita naman po ng maayos ang ating mga kasamahan sa pagmamaneho, lalo na sa dito. Well, Ka-Obet, good luck sa pag-uusap nyo with LTFRB ngayong linggo. Maraming salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. As always, your insights on these issues are very appreciated. Maraming salamat, Ka-Obet. Maraming salamat, Colonel Bong, kaibigan Bong, at sa mga nakikinig po sa DWIC. Ang pag-uusap po ay napakaganda, subalit talagang mabibigat po ang tanong mga kaibigan. Kahit po sa inkarnasan, wala po akong maisagot. Kinakapos ng kaibigan kong Colonel. Subalit, yun nga po, yung pag-uusap namin ng ating butihing chairman ng LTFRB, sana ay magkaroon ng magandang bunga sa aming paghaharap. Maraming salamat po at mabuhay po ang DWIC sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan po si Ka-Obet Martin, ang presidente ng Pasang Mazda. Pinag-usapan po natin ang issue ng pagtransportasyon ukol sa pagtaas, patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Anyway,